Magandang araw! This is Cheska at ako ang inyong makakasama sa inyong bagong go-to weekly news recap to stay in the loop. Balikan natin ang mga balita nitong nagdaang linggo. Muling naglabas ng mga video statement si Zaldico ngayong linggo kung saan idinawit naman ito ang First Family. Dagdag sa mga alegasyon na isiniwalat ni Ko ang umano'y 50.9 billion peso budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos mula 2023 hanggang 2025. At ang pagkasangkot umano ng First Family, partikular na ni First Lady Liza Araneta Marcos sa anomalya sa importasyon ng ilang mga produktong agrikultura. Samantala, pauna nang ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang presko nitong Lunes na walang bigat para sa kanya ang mga alegasyon ni Ko kung patuloy itong nagtatago abroad. Hinamon nito ang dating kongresista na gawin ang mga akusasyon ng harapan. Kaugnay rin nito, bago pa man inilabas ni Zaldico ang kanyang huling video nitong Miyerkules, isiniwalat ng Pangulo na tinangka umanong i-blackmail ng kampo ni Ko ang pamahalaan para hindi kanselahin ang pasaporte nito kapalit ng pagtigil nito sa paglabas ng mga video expose. Pagdidiin naman ng Pangulo, hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga itinuturing niyang kriminal. Patuloy ang investigasyon ng ICI at ang progreso sa kaso ng mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagtapos na rin ang arraignment ng 8 sa 9 na akusadong opisyal ng DPWH Mimaropa sa Sandigan Bayan kahapon habang isa naman ang hindi nakadalo at nakatakdang humarap sa korte sa December 2. Nitong Lunes din, 95 boxes ng mga ebidensya mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pinadala ng PNP truck sa ICI. Samantala, ipinasa na ng DPWH at ICI ang kanilang joint referral sa pagsampa ng kaso sa 8 contractors o mga kongresista na contractors din na dawit sa korupsyon sa flood control projects sa bansa. Sa kasalukuyan naman, wala pa ring naging public live streaming ang ICI, ngunit tiniyak naman ng komisyon na nakahanda na ang kanilang technical team para sa pangakong live streaming ng kanilang mga pagdinig. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos nang akusahan nito ang Pangulo na gumagamit ng ilegal na droga. Sinabi niya ito sa press conference matapos ang transparency portal launching ng DPWH noong Lunes. Ayon kay PBBM, matagal na nilang napapansin ang pagbabago sa senadora. Sinabi niya ring hindi na umano si Senator Amy o ang kapatid na kilala nila noon ang napapanood ng publiko sa telebisyon. Sinagot naman agad ni Senator Amy ang pahayag ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng Facebook post. Aniya, patunayan ng Pangulo na mali ang senadora. Handa si Vice President Sara Duterte na umupo bilang Pangulo sakaling magbitiw o pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ambush interview ng media, sinabi ni VP Sara na walang kwestiyon sa kanyang kahandaan para pamunuan ng bansa. Ito'y dahil alam niya ang mandato sa kanya ng konstitusyon at alam din niya na siya ang next in line o successor ng Pangulo. Sa harap naman ng patuloy na panawagan na sumailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Marcos, sinabi ng Vice Presidente na wala umanong dapat ikatakot ang Pangulo dahil handa siyang samahan ito sa pagsusuri. Dagdag pa ni VP Sara na siya mismo ay bukas ding sumailalim sa drug test. Kinumpirma ng DOJ ang kanselasyon ng pasaporte ni Attorney Harry Roque at Cassandra Leong. Sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez na nakansela na ang mga pasaporte ng dating presidential spokesman at si Ong kaugnay ng kasong qualified human trafficking na may kinalaman sa ilegal na operasyon ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kansela rin ang mga pasaporte ni Roselyn Baterna at Dennis Cunanan. Kasunod ito ng mapag-alaman na at large o nagtatago na si Ong. Kaugnay nito, maglalabas na 1 milyong pisong pabuya ang DOJ sa makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinilalagyan ni Ong upang mapabilis ang paghahanap at pag-aresto rito. Ayon naman kay Roque, magsusumite sila ng motion for reconsideration upang questionin ang naturang hakbang. Pinabulaanan naman ito ang mga ulat na naaresto siya ng Dutch authorities kasunod ng kanselasyon ng kanyang pasaporte. Panibagong bagyo muli ang tumama sa bansa ngayong linggo. Una itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang low pressure area noong linggo bago ganap na tawaging bagyong Verbena nitong Lunes ng hapon. Ilang beses naglandfall ang bagyong Verbena na naranasan sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang na ang Caraga, Central Visayas at Mimaropa, bago tuluyang lumabas sa PAR nitong Huwebes ng madaling araw. Samantala, as of November 27, mahigit 280,000 katao na ang naitalang apektado ng pinagsamang shearline at bagyong Verbena at 2 ang naiulat na nawawala sa Negros Island region ayon sa NDRRMC. Sumiklab ang malaking sunog sa public housing apartments sa Hong Kong Taipo District Miyerkules ng gabi na tumagal ng 18 oras bago naapula ng nasa 800 bumberong rumisponde.
As of 3 p.m. kanina, pumalo na sa 94 ang nasawi, 76 ang sugatan at halos 300 ang napaulat na nawawala. Ayon sa panayam ng DZXL News kay OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan, nailigtas ang 24 na Pinoy sa sunog, kabilang ang isang sanggol at isang matanda. Kinumpirma rin ng Konsulado ng Pilipinas na may isang Pinoy na nasugatan sa sunog at may isa ring nawawala. Siniguro naman ni DNW Secretary Hans Leo Kakdak na handang magbigay ng tulong ang gobyerno sa mga Pinoy roon na naapektuhan ng nasabing sunog. Patay ng pagbabarilin ang kapitan ng Barangay 13 de Mayo, Digos City sa Davao del Sur na si Oscar Dodong Bucol Jr. habang ito ay naka-Facebook Live. Ayon sa otoridad, politika ang isa sa anggulong tinitingnan nila. Umabot na sa 4 na milyong piso ang reward sa makapagtuturo sa responsable sa pamamaslang sa kapitan kung saan 1 milyon dito ay galing mismo kay Vice President Sara Duterte. At ngayong Biyernes nga ng gabi ay hindi nakalusot sa ICC Appeals Chamber ang lahat ng apela ng kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Dahil dito, siya ay mananatili pa rin sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. All set na ang MMDA, puwersa ng kapulisan, mga otoridad at iba't ibang rally organizers para sa isasagawang trillion-peso march sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang kilos protesta laban sa laganap na korupsyon at katiwalian sa bansa, kasabay sa paggunita ng Bonifacio Day. Para manatiling updated sa malawakang sigaw ng bayan, pakatutukan ng aming Bantay Kaban na DZXL News special coverage sa Linggo, November 30 mula alas 5 ng umaga. Makinig sa aming himpilan DZXL 558 kHz at i-follow kami sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at DZXL News. At iyan muna ang mga pangunahing balitang tumatak ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Cheska keeping you in the loop.